Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Tungkol ito sa pahayag ni General Torre sa mga Duterte. So ito, Torre, iginiit na hindi niya kaaway ang mga Duterte. Wow, galing. Nilinaw ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na hindi niya personal na kaaway ang mga Duterte matapos siyang tanungin, of course, tanungin ng media, kung bukas ba siyang makipag-ayos sa kanila. Ayon sa kanya, ay may kanya-kanya lamang umano silang papel na ginagampanan at nasa magkasalungat silang panig ngayon. Hindi rin umano problema kay Torre kung batikusin siya ng mga Duterte. Okay, ito yung exact na pahayag ni General Torre. Hindi ko sila, meaning mga Duterte, hindi ko sila personal na kaaway. Wala tayong pinipersonal dito. Everything is part of doing our job. We have roles to play and we are just playing it in accordance of the script that given to us by buhay, or life. Ito ay isang drama ng buhay na may kanya-kanya tayong papel, may kanya-kanya tayong gagampanan na papel. Okay? Okay, so mag-comment ako, opinion ko dito sa salita ni General Torre. Okay. Don't get me wrong, nasaktan ako, hanggang ngayon, di ko pa matanggap-tanggap kung minsan yung nangyari kay PRRD dahil sa pinaggagawa nila. But, itong statement ni General Torre nito, mas maganda pa ang sagot niya kumpara sa sagot ni Pangulong Marcos Jr. So, parehas sila ng tanong Si Katonyeng tinanong, handa ka bang makipag-reconcile sa Duterte? Sabi niya, oo, ayaw ko ng gulo. Ang dami ko ng kaaway. Gusto ko ng mga kaibigan. Wala yun. Hindi ako maniwala doon. Mas okay pa itong sagot ni General Torre na handa ka bang makipag-reconcile? Hindi siya nagsabi ng yes or no. Sinabi niya kung ano yung nasa puso niya. So, General Torre is just being frank and honest sa kalagayan niya. Tama ito. Hindi niya personal na kaaway ang mga Duterte kasi napag-utusan lang siya. Sinunod niya yung utos. So, yon, script. May kanya-kanyang role na ginagampanan at ang kanyang role sa script is sundin ang utos. Yan ang problema. Anong klaseng utos yung sinunod niya? Well, sa paningin nila, sinunod nila ang batas. But, iba rin ang pananaw ng iba. Kaya nga, meron na silang reklamo o kaso nga naisampa sa ombudsman. So, yun lang po. Sa kanya, hindi niya personal na kaaway ang mga Duterte. Maybe, let's believe him. Kailang ang tanong, ang mga Duterte, anong tingin nila kay Torre? Wala lang? O personal na kaaway nila? Example, ako, Duterte ako. Anong tingin ko kay Duterte? Kaibigan o kaaway? Yun ngayon ang masakit. Ang mga DDS, mga millions of supporters ng mga Duterte, anong tingin nila kay Torre? Wala lang? O kaaway na rin? So, yun po, kasabihan, kung anong itinanim, yun din ang anihin mo. So, trabaho lang, sinunod niya, but ito ngayon ang problema. Si PRRD, narinig ko nung bago siya arestuin, nagsabi niya, baka maging presidente ang anak ko. Kumanda ka, baka balikan ka. Pag nagpresidente si BP Sara 2028, anong gagawin
ng mga Duterte, anong gagawin ni BP Sara sa pinapaniwalaan niyang kumidnap sa kanyang ama? Oh, yan ngayon ang ano. So, sige, sumunod ng utos. Ito, example ko lang ang aking sarili. Inutusan din ako. Tinyente pa ako. Bagong report ako sa Mindanao. Inutusan ako na magkalat. The word nga ginamit is magkalat. Ang ibig sabihin nun, no man's land. May isang barangay na nai-report na supporters ng mga NPA. Kayang mission ko is punta doon, magkalat. Gawing no man's land yung lugar. That was 1985. Anong ginawa ko? Hindi ko sinunod. Kasi kung no man's land, sunugin mo ang lugar, kung may mabutang tao dyan, pasensya ka. Gorgor ka. Ganon ang no man's land. Mabuti na lang, mapasalamat ako sa Diyos, may guidance sa akin na hindi ko sinunod. Kaya, dahil hindi ko sinunod, dahil in my conscience, mali. Anong kasalanan yung mga tao doon na nagsusuporta sa mga NPA? Mapilitan silang magsuporta dahil wala silang magawa eh. Civilian lang sila, hindi naman sila lumalaban sa gobyerno. So, hindi ko sinunod. Nung hindi ko sinunod, hindi naman ako inimbestigan or ano. Wala lang, tinawag lang akong bakla. Wala daw akong bayag. Oh, bahala na, walang bayag. But then, that was the best decision in my military life. Dahil hindi ko sinunod yung alam kong utos na mali. Okay? Kaya malinis ang konsensya ko ngayon. Wala akong inabusong sibilyan. Kung ano lang yung legal na utos, yun lang ano ko. Kaya happy ako ngayon. Wala akong kinakatakutan. So, ganyan lang po. Yung utos kasi na yan, dalawang utos. Oh, example, yung mga sundalo na-involve sa kudita noon, panahon ni Cory, utos sa kanila. Punta tayo doon, atakin, sumunod sila. Anong nangyari? Na-discharge. Kawawang mga pamilya kasi yung utos sa kanila na labanan mo ang gobyernong nakaupo, illegal na yun. So, hindi lahat ng utos sinusunod. It should be yung, dapat may inner conscience, yung inner dictate na pag illegal, huwag sundin. Ganon ang aking experience. So, good luck dito sa nangyayari sa politika sa ating bansa ngayon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang sweldo po natin ngayon ay pantulong sa tribo. Ngayon may livelihood assistance na ibinibigay natin sa tribo. Nagpapatanim tayo ng sayote at saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sila ang nagarbis silang manang og sayote. Oh, muna ni sila. Bala brato, sir, basta nga makapalit na karibis, may nakapalit na bugas. Pila kasako ang narbis ninyo manang? Napulo. Napulo ra ni kasako. Kay 300 ra ang sako, lakuha na mo sako nga ipalit na mo, by 5. Kapindra 200 ang sako. Sa ay na lang risan kay makapalit na ni kuan. Bugas. May na lang bahalag brato. Salang brato, basta kay nakarbis me. At least nga makapalit og bugas. So napulo karon kasako ang inyong narbis nang. Oh, napulo karon. Pila mo ka tawo nga nag-harvest sa napulo kasako? Na, kuan ni. 5, 6. Uno mo sa napulo kasako. Sako. Naay isa naay duha. Oh. Oh, Tayo tag 300 lang ang sako. na kuan og sako. To 75 ra ang imong kuan kay 25 ang sako. Kay bra, na pila karon ang gantang og bugas. 120 ang gantang sa bukas karon. 120. Oh. So ang sako ang duha ka gantang 240. Oh. Igurasan maka Naay bilis na gamay para sa bulas. Para lang sa bulad lang yun.
Isarasan na kadlaw, murag na sana sa kagantag. Salamat karon sa salamat kay nakatanong ni sayute. Bala brato basta kay makakaon ni. Sige, manang Kapalit na salamat. mo bugas Sige, salamat. pagbulad. Oo. Mag-practice, magkugi ba magkugi.